sa kasamaang palad, sinaksak habang sakay, so umaandar ito. Cliff po yung daan, napaka-elevated po nung daan. Okay. So siguro si rider, hindi ko alam kung focus siya dun sa rides niya or Tsaka siguro helmet din sila eh. Naka-helmet hindi. Tsaka yung pagka-rider ka, di ba, yung medyo binababa mo yung ulo mo, siguro nakaganyan. opo. Tapos yung nasa likod mo, yun yung nakatayo. Opo. Nakahawak or nakaakap doon sa driver. Opo. Sinaksak siya, pero bakit may tagos rin sa driver? May tagos po kung saan po nagmula yung sugat ng asawa ko. Bali, yung punit ng damit ng rider, kung saan po sinaksak, pantay din po dun sa jacket ng rider. So ibig sabihin... Pero hindi daw niya naramdaman Hindi or naramdaman ni rider, po. na ang una talagang sinaksak si driver. Hindi rin po. Wala po talaga siyang Hindi natin alam, ano? Kasi maaaring ang nakikita ko dyan, sinaksak sa harap, di ba? So, tumagos, kaya lang, tumagos siguro sa jacket lang ni rider. Rider po. Sa Nung likod po tumagos na, kasi oo. siya, backgrade yung asawa ko. Oo. So, tumagos sa asawa mo. Tinamaan yung asawa mo. Opo. Fatal. Well, there was this sudden na mayroong witness na lumabas according sa police. And nakausap ko na rin po si witness. Ang sabi niya, siya yung nag-overtake pa ganun po, pa going left. Okay. Sabi ko, tanong ko sa kanya, bakit ka Overtake. It means na may nakita kang umatake kasi natakot ka. Hindi daw po niya nakita yun eh. Kumbaga, pag overtake niya, nilingon niya, may tumakbo daw na lalaki. Okay. Papunta po dun sa madamuhan. Kausapin natin si Christian, ha? Siya yung rider ang tawag natin, ano? Kasi back rider yung asawa mo. Okay. Christian, pwede mo bang isalaysay sa amin, sa iyong pagkaalala mo, ano ang nangyari nung gabing yun? Ano po ako maghatid ng last na pasahero ko po dito po sa, may malapit po na subdivision dun po sa yung Alpha Mart po na pinaghintayan ko po. Okay. Naghatid po ako doon. Galing po ako ng Victory Liner Cubao. Tapos papunta ko dun yung pasahero ko po. Nahatid ko na po siya. Tapos lumabas po ako ng subdivision. Naghintay po ako ng susunod na pasahero sa tapat po ng Alpha Mart po. Okay. Ngayon po si Kuya, nasa may po siya, karinderya. Okay. Lumapit po sa akin, baka pwedeng makisuyo patid. Malapit lang naman po yun, ma'am. Siguro wala pang 8 minutes yung biyahe pa po paakyat po. Oo. Ayun po, kinuha ko po siya, inatid, na natuwa rin po ako kasi kahit pa paano nadadaanan ko yung mga patid doon kung mahatid ko po siya. Oo. Kaya naman po, nakakatagos po ako dun sa may shortcut papunta pong Antipolo. Kasi may shortcut po ito dun eh. Ang nasa isip ko, relax lang po ako. Tapos biyahe lang po kami. Namalayan mo ba na merong nanaksak sa iyo? May nakita ka bang tao? Hindi ko po ma'am na talaga eh. Ang ko po, yung tumunog po, akala ko po ma'am bumabalong yung helmet, yung visor ng helmet po na gamit niya. Okay. Kaya ko po, tapos umaray po siya pagtapos po ng tunog na yun. Tapos po tinanong ko po siya, sir, ano pong nangyari sa inyo? Tapos, hindi po siya sumagot sa una kong tanong. Pangalawa kong tanong, di pa rin po siya sumagot. Kung na ba ako nag-decide na ihinto po yung sasakyan, tapos may mas maliwanag po para safe po kami para makita po kung anong nangyari. Ang akala ko nga po na dito, inatake po sa puso. Okay. Kasi napasandal na po siya sa akin nun eh. Uminto po ako, tapos tinignan ko po si sir, kasi nakita ko na po, marami na itong dugo, kaya naparanta po ako, ma'am. Okay. Humingi po ako ng tulong dun sa po na nasa may itaas, yung parkingan po nila nasa over, nasa may itaas sa mga tao po dun, ma'am. Okay. Yung tumawag po agad ako ng tulong. Ikaw ba tinamaan ka rin, Christian? Yung uniform ko po na actually hanggang ngayon, inaano ko po siya, tinatabi ko para kahit paano may may ebidensya rin po ako. Oo. Yung uniform ko po, ma'am, may punit po dun sa mismong para sa may pinagpalaksakan ni sir. Saan yung punit sa'yo? Sa may sa likod na. Sa likod po, bandang kanan. Sa likod? Parang ang weird. Bakit sa likod yung tama? Yung... Kung saan po sinaksak? Kumbaga pareho siya. Likod. Medyo nakaano po ako eh. Parang iba po, medyo po kasi ako eh. Parang nakayuko. Ganun. Nakayuko. Yun nga ang iniisip ko. Malayo. Nakayuko. Kumbaga,
Mga sigurang gantong part yung layo nilang dalawa. May isang kamay na pagitan. Opo. Nadala ba kayo sa ospital kaagad? Hindi po din alam. May dumating po doon na ambulance pero chinik po nila yung pulse niya, sir. Sabi nila wala na, hindi na po nila inaskas. Inanuan na lang po. Iniwan na sa mga pulis na nandito. Wala ng pulso, kung baga. Pinulsuhan lang. Pinulsuhan niya. Iniwanan na. Vice Mayor Gerardo Calderon, magandang hapon. Ito ba ay masasabi ninyo na one-off, hindi ito madalas mangyari or nagkaroon na ba ng iba pang mga ganitong insidente sa area na yan? Meron pong insidente pero hindi po ganyan. Yung po yung mga aksidente pababa doon sa Tigsag dahil iba nawawala ng preno. A motorcycle, mga aksidente. Opo. Okay. Pero ito pong itong insidente ng pagkakataksak na ito po isolated case. Ay simula nung hindi pa ho dahil may nangyaring ganyan. Naglagay na ho kami ng mga bantay sa lugar at lalo na po nung bigla po nagkaroon ng mga hanap buhay sa lugar ay lalong dumami yung tao. So, ibig sabihin, outnumber po yung aming personnel, yung public safety and order sa dami po ng taong pumapasyal dyan. Maraming mga restaurant. So, ibig sabihin marami pong mga dayo. Bali, gano'n na po kasi isa ito sa mga naging attraction ng bayan Para kayo nasa Hollywood dito Oo. At syempre, yung mga dumadayo dito, hindi namin alam kung sino. Pero kami mga banday nga lang, yung insidente na yan ay hindi namin inasa. Kaya nga po kami ay nagdagdag ng tao dyan, pati sa baba. Dahil nakakaalarma po yung insidente na yan na itong ating kababayan ay naging biktima. Meron po bang CCTV sa mga lugar na yan? At saka siguro dahil nga marami na ang mga nagpupunta dyan, Vice, baka pwedeng papostehan na ng patrol para lang sa deterrent. Meron po kaming salisihan dyan na pulis na sumasampa, public safety and order, at saka po yung aming camera, CCTV. Kasalukuyan po kami ay nagdadagdag na nag-i-install. Okay. So, nataon lang po, ng time na yon, meron po, minsan makikita po kayong pulis dyan doon sa gate ng A Street. Na lang, yung pangyayari po, hindi namin masasabing doon sa lugar na yun nangyari. Posibleng in between, before at saka outside ng aming gate. Kaya nga po doon sa investigasyon, pinapacheck namin. At doon po sa loob naman nung A Street, bang haba po ng travel time niya from the first gate, wala po doon sa Antipolo side, Angono. Meron po yung mga almost kalahating sa loob po ng streets mismo ay ang mga ilaw dyan ay ang interval minsan kada 2 poste ay yun po ay private subdivision na nire-request namin. Pero dito po sa baba, every 50 meters po yan at nagdadagdag pa kami. Colonel, meron po ba tayong mga updates na pwede po ninyong i-share dito sa asawa po ng ating biktima? Ngayon po, patuloy pa rin naman po investigasyon natin. Actually, yung sinasabi ng ating witness na may nakita siyang tumakbo doon pababa na tao, ay 3 beses na po namin na sinusuong yun. Kahit napakasukal po niyan, may mga videos po kami, may mga photos po kami na talagang sinusuong namin yung area na yun kahit na medyo matarik po yun at saka masukal. Yun naman po sabi ng witness, pero medyo duda rin po ako dahil mismo po yung rider natin ay wala siya nakitang tao. Kaya sabi ko nga, kung sasaksakin po yan, arm length lang po yan. Kung arm length lang po yan, dapat nailang pa nga po yung rider. Siguro baka mabangga niya o kung sakali. Di po ba? Kasi ang tama po niya nasa bandang inner right. Kung titignan niyo po, kung kamay kung ang sasaksak, arm length lang po yan. So less than an arm length. Dapat po nakita ng ating rider. Medyo napaka-bigat ng challenge po sa investigation. Ano po yung CCTV po doon sa lugar, medyo madilim po yung area. Na-identify po ba yung ginamit na panaksak? Ang bladed weapon. Kasi po may pahaba po yung sugat niya. Hindi po pointed, hindi po blunt instrument. Kumbaga yan po ay bladed weapon. Taken identity po siguro. Dahil maring kung umaandar ang sasakyan, ma'am,
Napakahirap na maging target yung nasa likod. Kasi moving target yan eh. So, maring na hindi na tansya yung pagsaksak, kung sakaling sinaksak man siya, mama. Dahil may tama doon sa bandang likod na sweatshirt eh. Bandang balikat, bandang likuran, yung sweatshirt nung driver. Rider. So, siyempre, kung kahit na saan po tayo tumingin, pag moving target po yan, medyo mahirap tamaan yan. Yes. Hindi natin i-discount talaga na maring mistaken identity. So, eto naman po aming na-assure na we are continuing our investigation regarding this. Christian, hindi naman sa tinatakot kita, pero maaaring ikaw ba kaya? Baka may galit sa'yo o merong yun nga rin po gusto kong itanong sa kanya. Baka merong, alam mo na, hindi na, all possibilities kasi hinahanap natin, Christian. Although very cooperative naman si Christian. Very cooperative po siya eh. Actually, nakaka-chat ko po siya sa Messenger. Hinintay nga niya po ako dun sa na dumating ako, tapos ini-explain niya po sa akin yung nangyari. Kasi siya lang naman po yung pangahawakan ko eh. Kaya nakikiusap po sana ako sa kanya. Andito po sana siya all throughout ng journey nitong kaso na to. Wag niya po akong iwan. Kasi siya lang po at yung witness lang po yung makakapag-tuon ng lead. Ako para sa akin kasi malaking bagay yung ang huling sandal ay doon sa iyo, Christian. So, nananawagan po ako, most especially doon po sa mga nakatira sa taga East Ridge, Sunflower, around 9 o'clock to 9:30 p.m., July 10. Baka po may nahagip na sa dashcam nyo po or nakakita po mismong aktual, makipag-ugnayan lang po kayo sa amin para po mapaigting at masolve din po ang kaso namin. I know yung asawa ko, napakabait niya niya. Even tanungin mo yung mga kaibigan ko, office mate niyan, hardworking person po yan. Wala po yung ibang pagkakaalam ko, wala po siyang ibang kaaway pa. At yung uwi niya kasi inconsistent, napaka-imposible pong merong uman sa kanya, umantabay or whatsoever. Ang hirap pong bumuhay ng 4 na anak. Lahat po sila nag-aaral. Pero I'm trying my best. Sa kanila na lang ako humuhugot. Minsan nawawalan ako ng pag-asa. Kasi hindi ganito kadali yung problema. Yung sa lahat ng tao, bakit sa amin pa? Nagdadasal naman kami. But I'm not questions God. I know, meron ding kasagutan ng lahat ng ito. Pero sana po tulungan niyo po ako sa lahat po. Nakikiusap po ako sa inyo, nagsusumamo po ako sa lahat po ng dumadaan sa East Ridge. Sa lahat po ng bumaybay, bumaba during that time. Nakikiusap po ako sa inyo. Ma'am Catherine, patuloy po kami magmo-monitor. Hindi po dito nagtatapos ang pagtulong or pagsubaybay po ng Wanted sa radyo ng Rafi Tulfo in Action sa inyo. Kami po ay magmo-monitor. Thank you po. Maraming salamat po ulit.